Dami po mga gamit. Kailangan ayusin dito. Nakalipat lang. Supposed to be maalis na to. Mga ka-same like-minded, welcome back sa pagbabalik. At mag-umpisa na tayo mag-vlog muli para mapagbigay sa inyo ng mga pagpapatuloy tungkol sa Jesus My Autobiography. After this, yan, mag-umpisa tayo. Napakaswerteng araw pong muli sa inyo lahat, mga kapatid, mga ka-same like-minded, mga subscribers. Welcome back po dito sa ating panibagong vlog. At ito, it's been 50 days since na last ako ay nag-upload ng Jesus My Autobiography na vlog. At ang last na vlog ko ay nung July 24 pa po. At ngayon po ay September 12, 2025. Para po sa mga hindi nakakaalam, no, ang mga ginagawa ko kasi, tuloy ako sa training ko. At kung makikita nyo sa Jesus My Autobiography vlog, meron akong pinapakitang book na binabasa ko, yung A Course in Miracles. Kung mapapansin nyo, ilang page pa lang ako that time before. Right? Pero ngayon, para makita nyo kung nasaan na ako, ito na. Andito na ako sa page 1166. Ayan, andito na ako. Nasa lesson 120 na ako. Kumbaga, binasa ko kasi ito muna, parang text niya lang. Ayan, sobrang hirap, malalalim kasi yung mga words. Hanggang sa nakarating na ako sa lessons niya. So, 120, it means everyday ko siyang binabasa. Walang palya. From first day hanggang pang 120 day ko na ngayon. And then, pag binabasa ko siya ay nagtitake ng notes po ako. After ko siyang mabasa, papanoorin ko yung video. And then, babasahin ko pa ito. Ito. A Year of Forgiveness. Ang Year of Forgiveness, yun din yung nasa A Course in Miracles na video na pinapaliwanag ni Jesus Christ, pero ina-text siya para mas naintindihan ko. Dodoble ba? Ayan. Ito, ipapaliwanag. Kasi minsan di ba sa words, sobrang bilis. Kahit may subtitle, hindi mo mamakuha. Dito, matadahan-dahan mo siya at mas magsisink in sa ilalo. So, parang tatlong way. Basa, notes, basahin ulit to, notes, and then pakinig ng video. So, yun po lagi yung proseso na aking ginagawa sa sarili kong training. So, hindi lang po yun. Kaya din ako agad din nakakapag-vlog dahil napapunta rin po ako sa TikTok, nagla-live po ako lagi doon, nagbibigay po ako ng mga kasagutan, explanation, at sharing sa mga kasing like-minded natin at iba nating mga kapwang taong naghihingi ng kasagutan sa kanilang buhay. And ang pinaka-main reason kung bakit talaga ako nakapag-vlog kasi ito, makikita nyo, bago yung background, di ba? Mag-iba na sa dati kong background dahil kakalipat lang po namin dito ulit. Ito yung unang-unang bahay na nirenta namin na luckily, no, thankfully, na talagang pumayag siya at nag-trust sa amin na kami ang tumira muli dito sa bahay niya. Ayan. Kasi ang last na tira namin dito since 2023, nag-start ng September hanggang 2024 ng mga June. Yan. Lumipat kami doon sa another na bahay and then naghahanap kami. Ito yung nakita namin muli. Kumbaga pumayag siya, sakto din. Kaya lumipat kami. It takes a lot of time. It takes a lot of process. At ganun pa man, hindi nawala sa akin yung mastermind meeting. Napaka-importante kasi sa akin ang mastermind meeting. Walang palya, every Sunday dapat may mastermind meeting. Nandun ako. Assist ako sa mga batch 1 tsaka batch 2 sa Rujit Divine Hub na mga members po. So yun. Anyway, ano na ba magiging topic natin? Kasi last topic ko ay tungkol sa spiritual mind tsaka sa ego mind, di ba? Anong pinagkaiba nila? Ngayon naman, ang magiging topic natin ay tungkol na po sa embrace equality. Yan na. Embrace equality na. So, yun ulit. Babasahin ko siya. After ko siyang basahin, ipapaliwanag ko po siya sa inyo in Tagalog sa level na kung saan pwede pong maintindihan natin lahat. Kaya tara po, umpisa na natin.
Hello everyone, once again, my name is Luigi Glaserna. Maraming salamat po sa patuloy at paulit-ulit at laging panunood dito sa vlog na aking mga ginagawa at binabahagi sa inyo. Sobra po talaga ako nagpapasalamat. Dahil nakita ko yung increase ng views, lalo na sa mga bago nating mga kapatid na galing sa TikTok na ngayon nanonood dito at talagang natututo sila at nauunawaan na nila ng maigi ang ibig sabihin ng ego at ang pinagkaiba ng spiritual mind. Anyway, magiging topic nga natin, tulad na sinabi ko kanina, ay tungkol na po sa embrace equality. So ito siya. You create enemies in foreign countries. Gumawa daw tayo ng kaaway natin sa ibang bansa. You created bad people in your life. Totoo to. Gumawa ka ng masamang tao. Ikaw ang gumawa ng masamang tao sa iyong buhay. So that you can focus all your guilt and shame and anger on them. Diba tama? Gumagawa ka ng masamang tao, pinag-iisipan mo isang tao na masama para doon mo ibabaling, isisisi lahat ng focus ng guilt na dapat may mag-guilty naman siya o dapat mahiya naman siya. At yung galit mo doon mo binubus, wala kasi isang kwenta, gento ka na. Okay? And you remain the good person. Diba? At ikaw yung magiging mabait at hindi ka makasalanan. Siya ang makasalanan. Diba? Wala akong mali. Siya ang mali. Tama ako. Wala akong mali. Diba yung common? Yan. The person free of sin. Ayun. Yung taong walang kasalanan. Yung ginawa mo, gumawa ka lang masamang tao para masabi mong ikaw yung taong walang kasalanan. Okay? This is why everyone you speak has enemies. Which is true. Pansinin niyo, lahat ng mga taong kausap natin, kahit sino, lagi silang merong kaaway. Kasi nga, gumagawa sila ng tao nang meron silang kaaway. Alam niyo, sa totoo lang, dahil sa training na ginawa ko sa A Course in Miracles, sa training ni Jesus Christ, at sa mga ginagawa kong binabahagi ko sa mga batch 1, batch 2 sa Rujik Divine Hub, sa totoo lang nawala na itong mga ganito sa akin. As in, sobrang talagang ibang-iba na siya. Nawala na ang ganyan. It's like, talagang, a course, isa talaga isang kurso ng milagro. Kapag pinag-aralan mo siya at sinabuhay mo, ibang-iba siya. Anyway, this is why everyone you speak has judgment and sounds as if he or she is the one who is good. Kaya po, pinapakita na lahat ng mga tao ay nagsasalita na meron silang panghuhusga na kumbaga siya yung tama at ang ibang tao ang mali. People have their own moral structures that keep them safe and keep them at peace at their own minds. So lahat ng mga tao kasi ay merong kanyang-kanyang yung parang istruktura, moralidad, o yung way kung paano nila dinidevelop ang kanilang isipan para sila po ay manatiling safe. Safe, no? Makip sila safe at maging peace ang kanilang isipan. In order to make their mind peace, alam mo yung, buti na lang nalaman mong mali ka. Yung tipong ganun, buti nga nangyari sa iyo yan. Di ba sinisisi? Nagiging peace yung mind kapag nagsisisi o binabali ng lahat ng pangit sa iba. Yun yung common. Okay? You will see that everyone's behavior in your world is motivated by these structures. Yeah. Makikita mo, karamihan, pansinin niyo po. Pansin ko yan. Na lahat ay motivated by this kind of behavior. Yung puro paninisi, puro namumura sila, parang wala silang kasalanan, ang laging mali ay nakikita nila ng ibang tao. Ganon lagi. Okay? It seems as if there are good people and bad people. Alam mo yung tipong makikita mo talaga na, dahil sa kanimento sa iyo yun, ng tao sa iyo, makikita mo na siyang good people, and then yung kinakausap niya is sa bad people. Right? But if you speak to the bad people, you will learn that they too have bad people in their lives. Diba? Nakakatuwa. Talagang domino effect eh. Pag kinausap, kasi dati pa to napansin ko talaga, way back nung high school pa ako.
Mahilig kasi ako mag-connect ng dots. So, meron akong kaibigan na nagkita kami. Kasi time na nagiinuman pa kami. Pero nag-observe talaga ako. Sabi niya, mali daw si Gento. Sa ganyan, nakakainis daw. Sila ang mali, ganyan. Talagang hindi mo maririnig yung maling ginawa niya. Okay? So, bad people yung kinawento niya. So, that time, ako naman yung taong... ako kasi yung taong hindi ako lalayo sa'yo. Porket sinabihan, halimbawa ikaw, sinabihan mo ko na huwag kong napitan siya. Hindi ako ganun eh. Pupunta ako yon, pero hindi ko sasabihin na sinabi mo sa akin yung tungkol sa kanilang ganun, ng mga pangit na salita. So pupunta ako na sabihin ko, uy, kamusta, ano pala nangyari? Narinig ko, sasabihin ko lang, narinig ko na may gento-gento daw nangyari sa inyo. Alam mo, sunod nun, magkikwento siya nung side niya. Kumbaga diba nga sinasabi, there's always two sides of story. Right? Pero itong mga taong to, sasabihin niya rin yung tama niya, sasabihin niya mali ito, si Gento. Hindi lang yun, siyempre itong taong to, may mga alam pa yan ibang tao na mali. Right? So tama. So talagang bawat tao na kausap mo, kahit yung taong masama, pag kinausap mo, meron ding masamang tao sa kanila. You are in a group of beings who are similar, who share similar aspect of the illusion. So, you kind of agree on who is bad and who is not. Kaya dito po papasok yung sinasabing same, like-minded. Kapag kayo may isipang pangit ang ugali, ang isipan, di ba? Diyan papasok yung grupo ng mga tao na kung saan nag-share ng similar, may hawig na aspeto pagdating sa ilusyon. Okay? And then, alam mo yung somewhat nag-agree talaga kayo. Oo nga, no? Oo, ay tama ka. Ay ganyan siya. Oo nga. Oo, di ba? Di ba? O, sabi ko sa'yo eh. Ayaw mo kasi maniwala. O, di ba? May ba ganun? Anong klaseng kwento? You have these pockets. If you travel to other parts of your seemingly existing world, there will be other pockets that you think you are bad. So, ibig sabihin, pag kayo kasi ay pumunta sa ibang parte ng mundo, tulad ko pumunta dito sa Canada, from Philippines before, no? Na seemingly, talaga nag-exist man, isang mundo lang naman. Okay? Pero, meron ding ibang pockets na sa tingin mo, pangit din. Which is true. Alam mo, kaya nga dati, way back nung nasa Japan pa ako, narinig ko na to sa isang foreigner, may nag-uusap kasi, narinig ko na nag-uusap sila. Nabanggit ng isang foreigner na, wherever you go, there are always people na good people and there's always bad people. So, inobserbahan ko yan kung totoo. So, nung bumalik ako sa Pilipinas, which is, oo nga naman. Meron kasi sa Japan, may mga good talaga at meron ding bad na mga Japanese. Pagdating mo sa Pilipinas, kahit nasa Pilipinas sila, ganoon din. Ganoon din naman nakikita kong mga black na person, o black people, sa natin mga Jamaican, ganyan, doon sa Japan, may good and then may bad. Pagdating sa Pilipinas, may ganun din. Alright? Kahit nga mga Filipino sa Japan, may ganun din. May good, may mga okay, may mga parang ilang, ayaw makipagkwentuhan, may bad din, kung ano mga sinasabi. At talagang mapapahama ka rin sa gagawin, pinapagawa nila sa iyo. May mga ganun din. At pagdating sa Pilipinas, ganun din. Pagdating naman dito sa Canada, it's the same thing. May ganun, may good, at meron kang bad na maobserbahan. Kung inoobserbahan mo po, no? Pero since meron na nga pong training ng Gento, yung binabahagi ko sa inyo, yan, nasa Course in Miracles, hindi ko man binabahagi sa inyo yan kasi kayo dapat ang gagawa yan. Hindi po ako. Alright? Kusa dapat yung gagawin. At itong training na binibigay ko, o yung vlog na binibigay ko sa inyo, ito yung magbibigay ng parang clarity na kaya nawawala na yung mga ganun sa akin. Hindi mo siya hindi mawawala na yung frequency mo dun, yung connection mo sa kanila. Once nag-train ka talaga sa totoong training niya. Yung binibigay ko sa inyo. Anyway, yan, sabi niya nga na they will see you as the white being who acts superior if that is what you are and they are oppressed by you and your desire and your economic structure. Kumbaga, since ang pinapaliwanag kasi dito yung laging commonality issues ng white tsaka black. So kapag ikaw ay puti, pumunta ka sa ibang lugar, makikita ng ibang tao na ikaw isang superior. Kasi na programa, di ba? And then, nakakaramdam sila na parang na-oppress, napupush sila, parang nadadown sila. Ganyan. Kaya mapapansin nyo, pag merong puti from England
from Canada, from US, pumunta ng Pilipinas, parang nabibighani ka sa kanya. Sa puti niya, sa ganda ng mata niya, sa ganda ng kutis niya, sa the way kung paano siya magsalita. Makapaganon ka. Right? Why? Because of the programming. Simula noong unang panahon pa. So there is no peace in your world. The lack of peace is manifested externally. So yan, walang peace talaga sa mundo mo o sa mundo na natin dahil nagkukulang ang peace. At yung peace, yung totoong peace na tahimik, na talagang matiwasay. Kumbaga ang kakulangan ng peace kasi kaya hindi nagkakaroon ng peaceful life sa buhay nyo. 100% for sure to kasi nakita ko din to sa mga apprentices na tinuruan ko Nung naintindihan nila talaga yung trainings na binigay ko, nagkaroon talaga sila totoong peace. So yung peace ay yung kakulangan sa peace, kaya wala kang peace, ay nanggaling sa external. Number 1, yung battles, pakikipag-away. Pangalawa, conflicts. Mga komplikado, nakikipag-conflicts ka sa iba. May komplikado kang, parang di mo siya makausap kasi there's some kind of conflicts. Wars, mga away, laban-laban. Diba? Maring nanonood kayo ng ganyan. Mapapalabas man o mapanews. Okay? Arguments, nakikipagtalo. Always laging gusto mong ipagtalo. Always laging gusto like, ayun nga, conflict na may mga taong parang, alam mo yung napapansin mo na lagi ka napapahamak pagkasama mo sila. Ikaw laging sinisisi. Yun, gusto mo silang konfrontahin. So there's a conflicts there. There's like about to come na war kasi gusto mo siyang kumprontahin at magkakaroon ng arguments. Right? Yan. So you do not have any internal peace at all. Okay? Nakuha pa ba natin? Kapag may ganun kayo, wala kayong internal peace. Either when you believe in the material world. And then, kapag kayo kasi is naniniwala sa material world, it's so hard to detach sa material world kasi simulang bata pa tayo na talaga ang may programa sa atin. Na you have to have money equivalent doon sa dapat mong bibilhin. Na you have to work hard for it to earn it. Right? Parang pwede mo sabihin, yun naman talagang reality. Talaga. Yeah. Yun yung reality na ituro sa atin. But dito binabali ko na po yun. No. I'm telling you, no. It's hard actually. It's hard lalo kapag malalim yung naprograma mo sa iyong sarili. Okay? For the battles of judgment cause great rifts of pain within your own heart and mind. Yan, yung pakikipaglaban sa panghuhusga ay laging nagkukos ng matinding, alam mo yung rifts, kumbaga kung sa alon matinding ganon, na pain sa loob ng iyong puso at isipan. Yun yung matindi talaga. Okay? You tear yourself from that which you truly are when you judge. Para mo nang pinupunit ang sarili mo kapag ikaw ay nanghusga. Kasi hindi ka naman talaga yon. Alright? Hindi ka, kapag ikaw ay nanghuhusga ng ibang tao, that is not the real you. When you attack another and when you act in an arrogant way, kuha niyo po, kapag kayo ay nanghusga ng atake at nagpapakita kang arrogante, para mong pinupunit ang sarili mo. Okay? Ano ba? Pagkatang punit para marinig natin. Alam ko aware naman kayo sa punit. Pero maganda pa rin parang aware kayo. Ito kayo. Ito tayo, isang buo. Ito ang totoo. White, you're pure, you're good, you're love. Okay? Pag ikaw ay nanghusga, nag-argument, naninisi ka, tapos nagpapakita ka ng arrogante, automatic, no? Natutupik ka na. Ganyan. Lumiliit ka, tapos pinupunit mo ang sarili mo. Ganyan, no?
Di ba parang dati, nung mga egotistical pa ako, may mga term na, durog ka ngayon sa akin. Punit. Punit ka sa akin ngayon. Yan o. Maganda ba? Tignan. Kapag kayo ng husga, kayo nagpapakitang arrogante. Oh yeah, it feels good na magmumukha kang Sigma boy. Diba? Pero hindi mo alam, ito rin ang ginagawa mo sa sarili mo. Dinudurog mo rin ang sarili mo. Ang buo ay naging ganito. Okay po? Okay. This is what I meant by the meek shall inherit the earth. Ito yung ibig sabihin niya daw nung the meek shall inherit the earth. Medyo malalim, no? Isa sa mga kasabihan na ginawa ni Jesus Christ. When you truly comprehend who you are, that you are equal to all other beings on the planet and you are all mistaken as each other, you do not go around in arrogance and self-righteous anger. So, yun. Kapag naiintindihan mo talaga, nauunawaan mo talaga kung sino ka at ikaw ay equal sa lahat ng klase ng tao, ano man ang amoy niyan, ano man ang lahi niyan, baliw ba yan o hindi, kahit anong klase equal tayo sa kanila. Ang hirap lang ito paniwalaan. Okay? But it's true. Dito sa planetang ito, na nauunawaan mo na mistake natin ang iba. Napag-isipan natin na hindi maganda ang iba. At hindi ka nagpapakita ng pagiging arrogante at self-righteous. Yung alam mong arrogant ka, wala ka. Ako dapat tama. Yung tapos, yung nga self-righteous na ikaw lagi yung tama, sila ang mali. Aapakan mo sila, dudurugin mo sila, sisisihin mo sila. Yung ganon. At yung galit, nagagalit ka sa kanila. You become more powerful. Magiging more powerful ka. Baliktad ang tinuturo dito, no? Kasi laging sinasabi, powerful ka kapag malakas ka, astig ka, ang galing mo, dami mong skills, tapos parang sigma ka nga na lahat ng tumataliwas sa'yo, nadudurog mo, napapaiyak mo, napakaluhod mo. Yung gano'n. Di ba ganyan lagi sa palabas? Kung sino lumuhod, talo. Kung sino yung taas mo, siyang panalo. Yan. Di ba? At dito, ang totoong powerful, it's hard to believe, but it's fine. Kung ayaw mo maniwala, it's fine. Kasi kung hindi ka maniwala dito sa akin, I will see you in your next life. Maaring pag bumalik ka sa taas, sinabi na pinakinggan mo na to, at hindi ka pa naniniwala, and then mag-decide ka ulit na bumalik dito, haharapin mo muli kung anong hinaharap mo rin sa buhay mo. That's gonna be the karma. Na in this lifetime, halimbawa, kung meron ka mga bagay na hindi mo naintindihan, patuloy mo pa rin ginagawa yung mga pagiging arrogante mo, pangit na ginagawa mo, negative, panguusga, ganyan. Pero marami ka naman pera, mayaman ka, wala akong pakialam sa'yo si Rujik, basta ako mayaman ako. Marami akong pera, ganito. Bala sila, basta ako masunod, durog sila sa akin. Kung hindi sila sumunod sa akin, patay sila. Wala akong pakialam. Ganyan. Pero pag bumalik kayo sa taas, yan, lahat kasi temporary lang naman yan eh. Hindi nyo naman madadala ito sa taas eh. Diba sabi nga, lahat ng mga yaman mo, hindi mo naman madadala sa langit. Alright? Itong katawan na to, itong mukha meron sa'yo dyan, hindi mo madadala sa langit yan eh. So, pag pumunta ka doon, may magkakaroon ng parang reflection na sabihin natin, remembrance sa lahat ng mga ginagawa mo. Since walang panghuhusga doon, ipapakita sa mga bagay-bagay na ginawa mo dito na hindi mo nalagpasan, na supposed to be dapat inayos mo, hindi mo inayos. Kahit aware ka na dapat ginawa mo, hindi mo siya ginawa. Okay? And that's gonna be called karma. A karma na nandoon, and then you will come back here again in this lifetime in other different forms of body. No? Hindi animal No, that's 2D. Ang 2D, ang animals is nasa 2D world. 2D, di ba may first D, second D, 3D. 3D is 3-dimensional world. Kaya nga, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost Spirit. Diba 3? Yan. Kaya meron tayong body, mind, and source of feeling. Something like that. 3.
Ang animals, hindi mo yung sasabi kasi pag ako namatay gusto ko maging animals. Are you sure? No, you're not. Ang animals ay 2D. Ginawa sila as ganyan and they have no choice. They don't know how to do a choice. You're just gonna do kung ano nakaprograma lang sa kanila. They don't have some kind of intellectual. Paano yung mga unggoy? Oh really? O ba't hanggang ngayon unggoy pa rin sila? Simula nung 1990s o 89 o 80s, may nakita na akong unggoy. Hanggang ngayon unggoy pa rin sila. Wala nag-evolve si unggoy na sinasabing nanggaling tayo sa unggoy tapos naging tao. No, it's not. Hindi po yun na. Okay? Anyway, tuloy tayo. Na magiging powerful ka kapag ikaw ay naging humble. The more na ikaw ay naging humble, you become more aware sa mga kakulangan mo. Shortcomings. At sa sense na ito, dito mo makikita you see where you are not what you think you are. Meaning, dito mo makikita kung saan yung mga bagay na dating hindi mo nakikita. Na, ay, hindi pala ako to. Ay, nagawa ko yun. Talaga ba? Mapapaganon ka. Yan. Or what the ego thinks. Kung anong iniisip ng ego mo. You become much less showy. Which is, yun na rin nangyayari talaga sa akin. Less showy, masyadong tahimik na ako, di na ako masyadong nagpapasikat or what. Hindi na, tinigil ko na siya yung ganun. Much less demonstrative of your grandiosity. Mas less ka na nagde-demonstrate ng mga wow, mga kagandahan na nangyayari sa buhay mo. Wow, dati lagi yun eh. Lagi ako, pero ngayon wala na halos. Sobra talaga. Nawawalan na ng sense sa akin yung mga ganung bagay. O sabi natin meron at meron pa. Kasi may program pa rin naman sa akin ganun. Pero hindi na tulad ng dati na grabe. Yeah. And your true grandeur comes true. Kumbaga, ang totoong grandeur mo kasi is papasok galing sa'yo. I mean, dito sa loob mo. So this is the structure of your world. You have separated yourself from your true nature, which is true. Ito ang struktura ng mundong to. Ito yung nakaset up. Dahil sineparate naman natin kasi talaga ang ating sarili sa totoo kung sino talaga kayo at kung sino talaga ako. Okay? And you have a sense of fear because of it. Yeah, nakakaramdam tayo ng takot dahil doon. Dahil sa sinasabing sineparate natin ang sarili sa nature. This is what you cannot live. Yeah? You are terrified. You are scared of what you have created in your mind. Ikaw ay natatakot, nakakagimbal isipin dahil ito ang ginawa mo sa iyong isipan. Ikaw ang may gawa niyan. Nagawa mo yan sa pamamagitan ng napanood mo, paulit-ulit na sinasabi sa iyo hanggang nag-decide ka at naniwala ka na yun na talaga. Yang hirap tanggalin. Na alam mo yung ang example ko dyan, no, na ang hirap tanggalin sa isip, alam mo yung na LSS ba? Yung sa music, yung ganyan. Merong, alam ko siguro aware na kayo sa palabas na Huntrix. Right? Wala ko pa kalam dyan dati nung una. And then one time, nagkaroon ng viral sa YouTube, ang galing ng pagkakakanta niya. Sabi ko, sino ba original nito? Hinanap ko. Hindi ko makita yung talagang kumanta. Hindi kasi pinapakita. And then, pinakita lang yung interview sa Huntrix. Kaya doon namin nakita ko sa interview. Then, na-decide na akong panoorin itong mga to. Nung pinanood ko na, ganoon pala ang story niya. Okay, no judgment. Pero nakita ko nandun yung egotistical world. And then, alam mo yung story at the last of the end. Kasi yung isang lalaki. Kaya nga, sabi dito. Diba? Kukonect ko Kung napanood niyo yung Huntrix, yung lalaki na bida, na supposed to be bida, yung kalaban pala, na pumapanig na sa bida. Gusto niyang matigil yung ginawa niya nung unang panahon na dininay niya yung asawa niya, kaanak niya. Napapasok dapat sa city. Tapos sinabi niya, hindi ko kilala yan. Diba? Tinaboy niya. Gusto niyang tanggalin daw yun sa isipan niya. Gusto niya patahimikin. Kaya ginagawa niya yung ganon. And sabi nung parang demon naman to na parang apoy, sige, pasasundin mo lang yung sinasabi ko sa'yo. Alright? Kaya sa totoo lang, yung lalaking yun, sineparate niya ang sarili niya sa totoo kung ano siya. Pinagpalit niya doon sa pagkain, sa mga kasama niya para hindi siya mapahiya sa loob ng palasyo. Kaya tinaboy niya yung asawa niya at anak niya.
na sinabi niya hindi niya kakilala. Asawa ba o kapatid, I don't know, but something like that. Right? Hindi pinapasok. Siya may gawa nun. And then meron siyang sense ng takot. At ito yung bagay na hindi niya kayang mabuhay. Na ganun yung mangyayari. Na malaman na parte pala siya nun. Siya ay takot na takot. At dahil sa sobrang takot niya, no, ito yung nabuo niya sa kanyang isipan. Hindi naman na makakatulong sa kanya yung parang apoy na yun eh. Kung napanood niyo po yung hand tricks na palabas hindi po yan. Alam niyo at the end of the story, kung titignan niyo po yung palabas, hindi niya marinig yung sinasabi nung negative nung siya ay kumakanta kasama yung babae na bida. Why? Because singing is the food of your spirit. That's a passion. Pag kumakanta ka, you're feeling good talaga. You won't hear any kind of pangit if you're singing from your heart. Yun. Pero nagkakaroon kasi ng twist ng kwento na biglang babalik siya na sinasabi. Akala mo hindi ko narinig yung sinasabi mo. Well, that's ego. Kasi si ego, pag ikaw ay natameme o natahimik ka, nagkaroon ka ng idle moment, bigla siya nagsasalita sa'yo. Sigurado ko ba masaya kasi ginagawa mo? Uy, hindi ka ba na guilty sa ginagawa mo yung sa dating ginawa mo sa iyong pamilya? Uy, ang pinagagawa mo, ba't ka kumakanta dyan? Ano, minapapala ka ba? Tigil mo na yan. Sus, tiyata ka ng kanta. Nakita mo ba ang pruweba? Di ba wala naman nakikinig sa'yo? Yung parang ganun. Sasabihin pa ng ego, hindi ka mo nahihiya sa boses mo. Ba't ka kakanta? Hindi ka naman magaling kumanta. Right? Nakakuha po ninyo? Hindi ko alam kung ano pa sinasabi ng ego nyo, but everything is ego. At yung pinaka-last story, alam mo yung gumagana na yung babae kasi binugahan siya ng parang apoy ng kalaban. Predictable na talaga eh. Sabi ko, sabi ko, talagang mangyayari. Isa-sacrifice ng lalaki yung sarili niya kasi para dun sa babae. Pero ang pinakasagot lang naman, hindi nila binigay yung sagot sa palabas. Alam niyo kung ano talagang pinakasagot para tumigil yung isip ng lalaking yan? Kasi hindi naman nila alam eh. And that is forgiveness. Forgiveness. Patawarin lang talaga. It's so hard to forgive. Kaya itadaan na lang sa sakripisyo. Diba? Parang napakalaking dangal, napakasagrado kapag ikaw ay nag-sacrifice para sa mga taong nasaktan mo. Right? Papakamatay ka na lang. Kasi ganito ganon dahil di mo mapigilan ang sinasabi ng isipan mo. Ikitilin mo na lang. And so forth. That's the common thing. Try niyo pong panoorin yung hand tricks. Hindi niyo po makikita at tignan niyo po yung story. Hope na na-develop niyo yung sarili niyo muna bago niyo siya mapanood. And then, gusto ko lang i-point sa inyo kasi dito, dahil sa music na yon, yung sinasabi nga dito na created in your mind, yung music panay ang kanta sa isipan ko. Alam mo yung up, lagi sinasabi ka. Up. Yung gano'n. In this moment, anyway, kanta siya yung golden nga. Ayan. So yan, there is an aspect of you that knows you are not at home. Merong aspeto sa iyo na alam na wala ka talaga sa totoong mong tahanan. Kung sino ka talaga. It is that feeling all of you have that there has been a terrible mistake. Yeah, totoo. May nararamdaman kang feeling na talagang parang may mali kang nagawa ng matindi. Yan. That you were put in the wrong family. Okay, so yan. Parang feeling mo mali, parang mali yatang pamilya itong napasukan mo. Ayan, ba't pa ako pinanganak sa mga magulang kong to? May mga ganyan eh. Ba't ko pa nakilala itong mga pinsang kong to? And so forth. May ganyan. That you are not understood, you are alone. Yeah. Itong mga binabanggit dito, naranasan ko yan. Lahat. Yung feeling na ganon, na hindi ka naintindihan, na feeling mo nag-iisa ka lang. This is the fear that I have come to help undo. Ito yung takot. Kaya nandito ngayon, ito, hinahagi niya ang book na to para ma-undo. Meaning, matanggal. No, maalis na sa atin yung takot na yon. For you unknowingly created it yourself. Dahil ito ay nang hindi mo namamalayan, nang hindi mo nalalaman, nagawa mo siya sa sarili mo. You do it by perpetuating these ideas of separation.
Ginawa mo to sa pamamagitan ng pinagpatuloy mo. Hindi mo tinigil, inisip mo ang inisip. Doon sa idea ng separation. Yung alam mo yung feeling mo may mali naman pero tinuloy mo pa rin. Tapos sasabihin mo no choice. Yung ganun. Well, that's the very common thing. Which is, actually, that's still a good process for you. Para mas maintindihan mo itong mga binabahagi ko ngayon dito. Okay? And it is through the practice of forgiveness. So, di ba, kakasabi ko lang, sa pag-practice ng forgiveness, saka mo matatanggal talaga yung lahat ng mga hinanaing, mga takot na nangyari dyan sa isipan mo. It's really about forgiveness. Not in the sense that you believe in the sin. Hindi sa sense na mas maniniwala ka pa sa mga kamaliang ginawa mo na ikaw ay makasalanang tao. But in the sense that you understand that the sin is not at all real. Na gusto ni Jesus Christ na ipaalala sa atin at maunawaan natin na ang sin, ang mga kamalian ay hindi totoo. Okay? That you have created the sin. Ginawa mo ang sin in your own mind, sa isipan mo, to bring yourself peace. Okay? Ang galing, no? May ganung peace pala. Magkakaroon ka ng peace pag nalaman mong ikaw ay makasalanang tao o tanggap mo na ako ay makasalanang tao. Ganun na. Ginawan mo yung sarili mo. Allowing yourself to attack another brings you some sense of relief from your inner conflicts. So, nalaman mo na nga makasalanan ka, dinagdagan mo pa sa pamamagitan ng pag-aatake sa ibang tao kasi yun din ay magbibigay sa iyo ng relief. Salamat. Ang buti nga naramdaman niya yung sapak ko. Ganun, yung nanuntok ka, ramdam na ramdam mo pag tumama, di ba? Pak! Sarap! Tayo yung sinasabing relief, di ba? From your inner conflicts. Yun. Kumbaga pag yun yung mga taong di ba pakali. Parang gusto talaga makipagsuntukan na, makipag-away na. Para lang ma-release yung relief na yun. Ma-release yung anger na yun. Magkaroon sila ng sense of peace pag nagawa nila. Kaya tataka ako nun. Every kind of palabas. Lalo lang mga heroes something. Para lang magkaroon ng relief ang mga tao. Sabihin, huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko kayo. No? Siyempre, lahat sila may fear eh. Dadaan niya sa laban. Pupuksay niya ang kalaban. Papatay niya ang kalaban. And then, yay! Ligtas na kami! Di daan sa dahas. No? Alam mo yung sa isang baryo na kailangan niyang iligtas, kailangan niyang patayin ang libo-libo, 2, 3, 3,000 kalaban para lang maligtas ang kukunting tao. Right? It's the same thing. It's a battle. So this is the underlying principle ng book. At napaka-komplikado ng prinsipyo, lalo na kapag hindi nyo pa naririnig yung book na sinasabing A Course in Miracles. Ayun, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito. A Course in Miracles. Siya. It is written in a language and in a way that is very powerful. It is written in the language and a way that will change your internal structures. Kaya ito po yung nangyari sa akin. Nakita nyo, nasa 120 lesson na ako, di ba? Pero yung text lang niya itself, inabot po ako ng 8 months bago ko matapos, bago ko makapasok sa lesson. 8 months po ang ginugol ko. Ang tagal, hard reading. Kaya nga powerful yung words kaya hindi mo halos maintindihan sa una. Sobrang hard niya, as in. Pag binasa niya. Okay? In a gentle and deliberate, systematic way. So when you read it, it is hard to understand. If you come at it from your ordinary, trained Western mind, it requires some discipline. Okay? Dahil sobrang lakas ng power ng mga salita na ibinigay dito. Kapag siya ay binasa mo, sobrang hirap nito intindihin, lalo na't kapag ang isipan mo ay na-train lang from Western mind. Hindi ko lang kung saan ka na-train, paano mo tinain, Asian mind ba? Yan, yung Asian ba like let's say Pilipinas. Saan pa tayo na-train? Pilipinas, real lang ba talaga? Di ba na westernized din tayo, yung US? Yun. So still na Western
nice tayo, na Western mind. So, kung na Western mind at some point yung mindset mo, pag binasa mo siya is sobrang magiging challenging. At kung gusto niyo po ng kopya nito, meron po akong PDF. Click nyo lang po sa description ng video na to sa baba. Meron link dyan, click nyo po. And then after clicking, punta po kayo sa sinasabing Divinity Book. Download nyo po siya. PDF po yan. Pwede nyo pong i-download para mapasa. And then sabi nga dito, kailangan nyo po talagang disiplinahin muna ang sarili nyo bago yun siya. O sabihin natin, kahit walang disiplina, try nyo pong basahin. Makikita nyo po. Pwede nyo ituloy, pwede hindi, didepende sa inyo. Pag pinush nyo, talaga, makikita nyo yung difference. Dahil di naman importante na maintindihan mo agad lahat eh. Doon kasi nag-uumpisa yung filtration. Nafi-filter na yung dumi. Natatanggal na yung dumi kahit binabasa mo siyang hindi mo naiintindihan. Alright? And it requires some faith. Yun. Kailangan ng faith kasi sobrang tagal. Sisipin nyo 8 months kung binasa. Text pa lang yun. 8 months. Kahit matagal na akong nagbabasa ng mga gento, almost of these books are Western. Karamihan. Nagtalin ako from Western part. Alright? Nagkaroon lang ako ng chances na gumawa ko ng sarili kong dictionary. Sabihin natin, siguro mas na well-trained ko lang isipan ko sa pagbabasa. Na well-trained lang isipan ko sa pagtingin ng both sides. Kasi nung nag-Japanese interpreter ako, naintindihan ko yung salita ng Pilipino at Japanese na may magkaiba. Minsan wala talaga, hindi mo matatranslate. Gagawa mo ng panibagong kwento na pasok naman dun sa meaning ng Japanese na word. May mga ganyan kasi. So, kaya po, it took me 8 months bago matapos yung text itself lang, bago dumating sa lesson. So, hindi ko lang sa inyo kung anong level nung meron sa inyo right now ng mindset o kaalaman pagdating sa vocabulary. Pero if you have faith kasi this ones really needs matinding patience. If you don't have a patience, for sure, magiging display na lang siya sa bookshelves mo. Ako kasi, after nung ilang beses kong nabasa tong book, nag-vlog pa ako, marami pa akong ibang binasang book na ginawa ni Tina Louise Falding, kompleto ako. Hindi ko lahat. I mean, yung tipong nag-decide na ako, sabi ko, okay. Since naintindihan ko na hindi ako palipat-lipat ng mga taong papakinggan, kung makikinig ako, direkta ako na kay Jesus Christ. Doon ako makikinig. Yung nagrekta ako. Wala akong paliko-liko. Siya lang. That's it. Kasi, kaya who do you listen to? Kung makikinig ka, doon na sa taong talagang nakatutok 100% na talagang nagawa yung sinasabing pagmamahal. Talagang siya 100%. Yun. Kaya ito ngayon, binabasa ko siya sa inyo. Kaya itong training na to, lahat na instructions about nung nabubuhay pa siya dito, nakasulat po dito. Okay, kaya hirap. Kaya mahirap. Pero posible. Kaya nga sabi, kailangan ng faith. Okay? In the sense that you might not understand what is talking about or understand what it is doing to your mind. Yung magkaroon ka ng faith na kahit hindi mo naiintindihan kung ano man ang sinasabi doon, o hindi mo man naiintindihan kung anong ginagawa nito sa isipan mo. You think that if only someone had written it more clearly. May mga ganon, nag-iisip na kung sana nasulat lang din ito na ibang tao na mas klaro. If only someone had written it in a different language. Diba? Na nasulat lang sana ito sa Tagalog. That it would be easier for you to comprehend. Para mas madali mo siyang maintindihan. Ito yung totoo. The truth is, it is written that way for a purpose. It is written in that way to undo the teaching and the conditioning of the Judeo-Christian principles of the world in which you find yourself. Ang purpose pala nito ay para ma-undo yung mga teachings at na condition sa iyo, sa atin, at sa ating lahat sa sinasabing Judeo-Christian principles. Hindi ko alam kung anong mga Judeo-Christian principles because wala talaga akong interest yan dati pa. Ano, sa mga church, mga Christianity and so forth, wala po talaga. Kaya I'm sorry kung kayo po ay nandoon. Kung naman po ang meron sa inyong religion right now, I am very sorry kung ano man ang
nasabi ko, I'm sorry to your ego. Maaring kailangan mo i-practice ang more forgiveness prayer pag naririnig mo ito sa akin right now, na wala po talaga kong pakialam in any kind of religions before. I don't know. Kaya maswerte ako, masaya ako. Dahil hindi ko na program ng matindi yung sarili ko pagdating doon. I just don't care. I just care what I feel really. At ito, nandito na ako sa pinakatamang guide. Now, it is explained to in other texts, and this I shall refer to at a later point. So, yung iba naman ay na-explain sa in another way, pero ipapaliwanag niya sa susunod. However, ang gusto niya lang iklaro dito, na gusto niya iklaro ni Jesus Christ ngayon, if you wish to begin to truly access peace, if you wish to begin to truly transform the thoughts and processes of your mind, yan, and come to a deep and profound understanding of that which is a truth. Kung talagang gusto mong umpisahan na mag-transform ang isipan mo sa proseso na kung saan mas malalim, profound, nasubukan na, isipin mo for more than 2,000 years ago. 2,000 years, nububuhay pa siya. Right? Siya lang yung taong nakagawa ng ganito. Na nakilala ko hindi ko pa alam ang iba. Na talagang ganyan, puro pagmamahal. Saka ako na-explain ng iba kasi ang experience nandito na-excite akong explain pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. Malalaman niya sa susunod kung bakit ganito ako sa kanya. Alright? Na profound, subok na 100%. Kahit sa akin nga, hindi ko pa nga nabubuo lahat Paano pa kaya pag nakarating na ako sa level na meron sa kanya right now, in Jesus Christ. Pati nga yung mga binabahagi ko sa aking apprentices, sabi ni Sir Richie. Sir Richie, kung nanonood ka po ngayon, sabihin ko lang dito sa kanila yung mga sinabi mo sa akin. Nasabi mo sa akin, hindi ko makalimutan. Coach, nandito pa lang ito na yung feeling namin. Ibang klaseng feeling talaga. Kitang-kita niya na ang sarili niya. Hindi ko pa nga nabibigay daw sa kanila ang pinakagusto kong ihangad. Pero nandun na sila sa feeling na yun. Ibang-iba. Ang saya, ang sarili nakikita niyo lahat naman nangyari and so forth, ang dami. Yan. Yung pa lang nabibigay ko hindi ko pa nabibigay lahat. Hindi pa. Simple nga lang ang gusto kong ibigay sa kanila. Basically. Pero grabe ang tindi ng nagbabago. Yan. Kaya, totoo. It's a profound tong tinuturo. Kaya kung gusto yung baguhin, mag-shift, yung understanding nyo, ang sagot ay ang A Course in Miracles. Is the book that will wish to read in concert with this book. I am penning through this channel at this time. Yun yung gusto niyang pinaka-i-point sa lahat na kung gusto mo talagang tuluyang baguhin ang isipan mo, I highly suggest to you as well. Pero sinabi na rin ni Jesus Christ, direkta po sa Kanya. Siya po mismo nagsabi, nabasahin niyo po ang A Course in Miracles kung gusto niyo tuluyang magbago ang isipan niyo. Regardless kung maintindihan niyo siya agad o hindi, it doesn't matter. Regardless kung anong ginagawa nito sa isipan mo, it doesn't matter. Ang importante ay binabasa mo siya. Now, for if you understand my life story, my true life story, in combination with this book, you will have a complete understanding of what has transpired, what is transpiring, and how to achieve levels of communication with spirit and levels of peace that are beyond your comprehension at this time. Kumbaga sa pamamagitan din kasi ng libro na to, dito natin mas maintindihan ng kompleto yung kung paano ba to nabuo, no? Kung paano natin maaabot yung level ng communication dun sa ating spirit o sa spirit guide o sa source at sa level ng sinasabing totoong peace. At yung, alam ko meron na tayo, parang nandito rin sinasabi na rin na, meron na kayong level of peace na alam. Level of love na kung anong nalalaman nyo. Pero may sinasabi pa dito na beyond, lampas pa doon sa nalalaman mo yan. Sa kung anong kaya mong maintindihan at this time. Okay? So, of course, in Miracles come to your planet several decades ago. It's true. Nung nabasa ko to, sabi ko, anong year ba? Parang nasa 1950s pa lang yata. Nandiyan na yung librong yan.
Okay? Parang ganun eh. Pwede nyo yung search, mali yung year ko, hindi ko lang maalala, but so much something like that. And there are many beings who have picked it up, who have it on their shelves, and who have heard of its teachings. So marami ng mga tao naka-pick up ng librong to, marami nakabasa, at marami na rin mga tao na nasa bookshelves nila ng librong to. And marinig din nila yung ibang teaching sa ibang tao. But this book, my autobiography, ito, okay, is the companion text to it. Ito yung kasamahan. Magkasama tong dalawang to. Partner sila. Buti nga, pinapaliwanag ko pa sa inyo, di ba? Ang galing. So, parang mas lalakas ang comprehension nyo pag ginawa nyo yung pagbabasa nito at ito. Okay? Malaking tulong talaga. For there are many of you coming to this book with misconceptions so profound about who and what I am and what I stand for that it is imperative. Dahil maraming mga tao nagbabasa ng librong to na maraming pagkakamali, misconceptions, hindi naintindihan kung ano ba talaga at sino ba talaga si Jesus Christ. Ano bang totoo sa Kanya. That you have this information also. Na kapag niya na meron tayong mga information talagang pinaninindigan natin na inagento siya. Marami akong narinig na ganyan na si Jesus Christ ay pinako sa krus para mapatawad lahat ng kasalanan na ginawa natin. Nag-sacrifice siya para sa buong bayan, sa buong mundo, sa bawat tao, sa kasalanan mo. Hindi po yun yung totoo. Alam mo, si Jesus Christ lang ang nakagawa ng ganun at wala ng iba at hindi mo kayang gawin kung anong nagawa niya. Isang banal. Ganun. Hindi po totoo yun. Dahil sinasabi niya, pareho lang tayo lahat. At sinasabi niya na siya ay ordinaryong tao lang din na nagawa niya yung ganun. So paano pag nalaman mo na ikaw rin na isang ordinaryong tao ay kaya rin gawin kung anong ginagawa niya? Anong sunod na papasok sa iyo? Ay, mali yan. Ay, kasalanan yan. Uy, respetuhin mo si Jesus. Baka parusahan ka ng Diyos. Kasi merong palabas, di ba? Doon nung pinako si Jesus Christ, pinainom ng suka daw. Ginanon, di ba? Nauuhaw daw siya. Tapos nung biglang namatay na si Jesus Christ, biglang lumindol. Tapos nahiwa yung lupa, nalaglag yung mga kawal. Pinarusahan daw ng Diyos. Hindi po yun ang totoo. Isa po yung malaking kalokohan. May mga ganang klaseng impormasyon yung mga tao. So, ba't ko nasabi yan? Napanood ko. Na hindi aware ako. Na naiyak pa nga ako dati sa palabas na yun eh. Na grabe. Right? Na-touch ka sa ginawa niya. Pero wala man lamang may totoo. Ay, sus, Mariosip Maria. Okay. Anyway. You are laboring under a misconception that I am the only Son of God. Ikaw o tayong lahat ay napapaniwala na si Jesus Christ lang ang nag-iisang anak ng Diyos. That I am the Christ who you read about in the Bible. Na siya lang ang sinasabing Christ sa nabasa nating Biblia. And this is not the case. That is not who I am. Okay? Yan, kakasabi ko lang kanina. Lahat po yun ay malaking kalokohan. Hindi po siya yun. At hindi po yun yung case. Hindi po yun yung totoo. Kaya nandito ang katotohanan. So doon na po nagtatapos. Once again, maraming salamat. Nakagawa ulit tayo ng panibagong vlog. At abangan nyo na rin po sa susunod pa yung mga may bibigay ko. At habang wala pa, pwede nyo pong i-rewatch ulit to. I-watch nyo mga dati kong mga vlogs. Malaking tulong po talaga yan. Dahil doon kayo makikleanse. Dahil ano man nababasa ko dito, actually nakahalo ko na minsan sa pagpapaliwanag sa inyo kung bakit ginto ko tuloy-tuloy magpaliwanag at kung ano binibigay dito na idadagdag ko na hindi nyo mamamalayan siyempre kasi hindi nyo pa to nababasa. Okay? So yun lang, once again, my name is Rujic Lacerna. Maraming salamat po sa lahat at sa patuloy na pagsusubaybay dito sa content na binabahay ko sa inyo. At alam ko at naniniwala ko na marami na naman kayong bago natutunan. At kapag kayo po ay nag-agree sa sinabi ko na talaga nakatulong sa inyo to,
share din po natin. Click nyo din po yung share button o link. Share nyo po sa inyong Facebook, sa inyong Instagram. I-story nyo siya. Yan, para makita din ng ibang tao at who knows, maaaring isa sa mga friends mo or family mo naghahanap din pala ng kasagutan na ganito. So yun, once again, maraming salamat. Ingat kayo lahat palagi. God bless us all wherever we are. Thank you. Thank you po. See you in my next class. Shining bright on everyone, magnetic hearts will intertwine. You touch yourself to close my